Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Harry Reyes. Title niya is Nag-away-away na yung mga aso ni Ngagba at Tambi. So tungkol ito sa una, pahayag ni Jose Claire Castro na chismis lang daw yung listahan na hawak ni Congressman Libeste dahil hindi naman na-authenticate. Nako, umalma si Senator Lacson. Sinabing chismis. Sabi niya, ito ang kanyang to prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as a euphemism for cover-up. So, magot si Auntie Claire. It is not acceptable to insinuate that the palace is covering up for someone. Ayan, medyo mabigat ang ito balita ng Net25 tungkol pa rin sa issue na yon. Pakinggan natin yung umalman si Senator Lacson. Ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na chismis lamang ang mga ulat na may ilang miyembro umano ng gabinete na sangkot sa DPWH insertions ng budget noong 2025. At ayon sa mambabatas, hindi masisisi ang publiko kung nawawalan na ng tiwala sa gobyerno dahil sa korupsyon. Nean Corbera sa balita. Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office Jose Claire Castro na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga ghost flood control projects. Hindi rin anya masisisi ang iba't ibang religious group at mga organisasyon bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila. Matatag. Okay. So, saludo ako kay Senator Lacson itong stand niya na ito. Okay. Nung una, medyo nadismaya ako sa kanya nung sinabi niya na yung 100 billion alleged insertion na utos di umano ng Pangulo, na sinabi niya na walang natanggap na kickback ang Pangulo, conclude na siya kagad. So dismayado ako doon, but this time around agree ako sa kanya na parang cover up nga ang nangyari. Anyway, tama naman yung sabi ni Claire Castro na walang probative value dahil wala naman si ang makaka-authenticate lang nun si Jose Cabral or si Secretary Vince Dizon. Ang pahayag ni Secretary Vince Dizon is wala siyang ina-authenticate. Parang na siya, nilaglag niya na si Congressman Libeste. At ito naman, nasa na tayo ngayon dito, yung Battle of Public Perception, Court of Public Perception. Totoo nga, sa batas hindi magagamit yung listahan na hawak ni Congressman Libeste sa anumang korte kasi nga wala na yung gumawa. Kaya lang ang taong bayan, hindi mo masisisi kung ang kanilang paniniwala ay talagang may cover-up. Kaya tingnan nyo yung lumabas na survey ng SWS, negative 3% na ang net trust rating ng Pangulo. Sabi, sa Mindanao mas malala pa negative 37%. So bahala ang Malacanang paano nila i-deal itong mga issue na ito.
ang greatest challenge ng Malacanang ngayon is paano nila mabawi ang tiwala ng taong bayan. As of now, lumalabas na marami na ang nadidismaya sa administrasyong ito. Surveys will tell it. Yung Pulse Asia Survey, anong buwan ba ito? Nakalimutan ko na. September ata na, 97% sa mga respondents nagsasabi na may talamak na korupsyon. Sa SWS, September survey din ito, nagsabi 84% nagsasabi na talamak ang korupsyon. So, yun ngayon ang dilema ng administrasyong ito. And as a result, yun na, nawawalan na ng confidence ng business community, local and foreign investors, nawawalan na. Kaya ang ating ekonomiya talagang aminado ang administrasyong ito na very sluggish ang ekonomiya natin. Kaya ang utos ng administrasyon sa kanilang mga economic managers is revive this lumping economy. So, sana ma-revive nila dahil kawawa ang taong bayan pag tuloy-tuloy ang pagbulusok ng ating ekonomiya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Telandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ko lang nataganog sin. Salamat sa gitara among ato. Balay. Una ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Kung karon